isang malaking hamon yung tayo po ay magpalaki ng mga anak. May mga tao nagsasabi kung bakit lumitaw pa yung batang ito sa aming buhay, nagdudulot siya ng sama ng kalooban, pasanin. May mga bata na nakaranas na ma-reject, baliwalain ng mga magulang hanggang sa napapabayaan sa lansangan, lumalaki sa pilang ng ibang tao. Tulungan tayo ng Diyos na yung ipinagkatiwalang anak sa atin, whether biologically or bata na inilagay sa ating kalinga, ay matutunan natin na turuan ang bata sa daan dapat niya lakaran upang pagtanda niya, hindi niya ito pababayaan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod Fred de Guzman ng Squad 244 at gagalak po tayo na magkasama muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos kasama po ang ating kapulisan ng Santa Maria, Bulacan. Patuloy niyo kami ipanalangin as we all pray for you. Matutunan natin sa araw na ito ang isang napakahalagang bagay, paano tuturuan ating mga anak. Sinabi nga na isang bayani, silang pag-asa ng bayan. How can we say that na totoo kung lahat na lang ng mga balita na ginagawa ng mga kabataang yan ay puro kapaminsalaan sa sarili, front page sa TV, sa dyaryo, sa social media, kung ano pinagagagawa. How can we say na silang pag-asa ng bayan? Truly, may pag-asa pa. Kung yung mga batang ito na ipinagkatiwala sa atin, ay matututunan natin turuan. Isang malaking hamon sa ating mga magulang. Kaya dapat tayo may plano, nasain nating maipatupad ang layo ng Diyos, maipamuhay. Yung layon ng Diyos sa kanilang buhay ay maturuan natin, matulungan natin ang ating mga anak na maipatupad. Pati yung kanilang mga pangarap, tulungan natin sila ayaw maabot. Bilang magulang, ang laki ng responsibilidad natin. And to realize what's in the heart of God para sa ating mga anak. Again, ang guidelines is in the book, sa Biblia. Sinabi po ng Proverbs 22:6, train up a child in the way he or she should go, and when he is old, he will not depart from it. So, ang gabay natin talaga sa pagpapalaki ng ating mga anak ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. But what does it take to train up a child? Again, let's read some Bible verses. Psalm 127, verse 3 to 5. Ang mga anak ay mana mula sa Panginoon, bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Kung paanong ang mga pana sa kamay ng makapangyarang lalaki, gayon ang anak ng kabataan. Maginawa ang lalaki na pumuno ng kanyang lalagyan ng pana ng mga yaon. Sila'y di mapapahiya pagka sila'y nakikipagsalitaan sa kanilang kaaway sa pintong bayan. Tingnan niyo yung sinabi ng Biblia. Consider your children as God's reward. Blessing mula po sa Diyos. And we must value our kids as gift from heaven. And not treat them as some distraction, some nuisance. Some people would consider their kids as punishment sa kanilang ginawang kasalanan. Nagbunga at ang bata na napagdiskitahan. And some people, sadly, some parents would consider their kids as problem. Ang sumulat po ng awit na si David ay nagsabi, parang mga pana sa busog ng makapangyarang lalaki ang ating mga anak, na ang mga panang ito ay hindi na lang basta ito napulot na patpat sa isang lugar at basta nilang ipinain at binitiwan. No, they are like arrows na gagamitin sa isang napaka-importanteng target. At ang pana na iyan, bago pakawalan, is sort of a special wood. They would shape it and straighten it and sanded it and smoothen it, sharpened it. And then, kapag maayos na yung pana, ready na siya, pan-target, ilalagay siya sa
bow and arm and at the target, then release. Ganyan po ang larawan ng ating mga anak na kailangang ayusin, dalisayin, bago natin matutunang pakawalan sa target ng buhay niya. So this process is somehow similar in how we as parent would nurture, empower, and guide kids sa ating kalinga. So, children need to be trained. Kailangan silang matrain. Sinabi ng Bible, train up a child. Hindi lamang sinabi, teach up a child. Train up a child, and no matter how cute or how kano man kaganda at katalino at kagaling ang ating mga anak niyan, our kids have the tendency and ableness to create mischief if they are left to themselves without discipline. Pagka ang bata ay hinayaan lang natin at wala tayong paggabay, you are just creating another criminal menace to the society. Sabi ng isang African proverb, it takes a village to raise a child. Ibig sabihin malaking trabaho. Mapakalaking responsibilidad na pagka ang ating mga anak ay napabayaan natin, pananagutan natin sa Diyos. Ang bunga ng mag-asawa ay di dapat binabaliwala. Mahalin, ibigin, karungain, alagaan. And many people would influence a child's training process. Family, friends, teachers, church leaders, community members, but ultimately the responsibility of them being trained and nurtured is in our part, on our part. Tayo bilang magulang. Tayo ang ultimate responsible sa pagpapalaki ng ating anak. Hindi ang lola niya, lolo niya, kapitbahay niya, tsuhin niya. Tayo, magulang, ang magpalaki ng ating mga anak. Proverbs 22:15, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. But that's part of discipline. Hindi mo siya papaluin dahil just for the sake of punishing the child, no. Kundi para siya ituwid. Alisin ang puso mapaghimagsik. Ephesians 6:4, kayo mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi, sabi ng Bible, inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So, nurturing, guiding our kids is somehow connected sa layo ng Diyos sa kanyang buhay. You train your children to love. Turuan natin sila. Pangunahan natin sila na matuto silang sumunod, to please God, to honor God in the same way that they would do the same sa atin bilang mga magulang. But how can they do that kung wala nakikitang mabuting halimbawa sa atin? Again, lagi po natin sinasabi, bakit po patagilid lumakad ang talangka? Bakit po tumatahol ang mga tuta? Bakit po ngumingiyaw ang mga kuting? Kasi po ganun ang gawa ng kalang mga magulang. Kung saan po lakad tungo ng magulang, most likely kids will go the same way. So pagka po wala nang ginawa ang magulang kundi puro singhalan, awayan, bungangaan, bastusan, wala nang katahimikan sa bahay. Isang araw itong mga batang ito, lalaki, sila naman ang magbububulyaw, lalapastangan, babastos. Huwag naman po sana, sila na rin ang gagawa ng kapaminsalaan sa kanyang mga magulang. God forbid. Tanda natin, the best way to train our kids to see them walk in truth is by our example. Halimbawa na nakikita sa ating magulang. Deuteronomy 6:7, yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at yung sasalitain tungkol sa kanila ang salita ng Diyos, pagka kayo nakaupo sa bahay, pagka kayo lumakad sa daan, pagka kayo nakahiga, pagka kayo bumabangon. So let them keep on hearing and learning the Word of God. Mga tamang gabay, tamang paalala, lalo higit ang salita ng Diyos. Maging gabay nila hanggang sa paglaki, nadidinig, nakikita sa atin.
Again and again, tayo po ang responsable. We should talk about the Word, God's truth, God's principle. Ephesians 6:1-3, ang mga anak ay inuutosan ng Panginoon na magsitalima sa inyong mga magulang sa Panginoon, sa pagtibatuwid. Pag natutunan po ng batang igalang, sumunod sa magulang, sabi ng Bible, yun po ang pangako, ang bagay na may pangako ang Diyos. Hahaba ang buhay ng ating mga anak. Upang yumaon kang mabuti, ikay mabuhay na malaon. So, we are, as parents, embarking on the most interesting journey of life. The journey of discovering your child. Yes, anak natin sila, galing sa atin, or ipinagkatiwala sa atin, wala na magulang, tayo nag-aalaga. That child may be yours by birth, palaki, apo, o naman, but that child sa ating custody is a one-of-a-kind person na inilagay ng Diyos sa ating kalinga to nurture and guide. Tulungan tayo ng Diyos na itrato ang mga taong ito, mga batang ito, whose hearts are tender, lalo mga maliliit, so pure, wala pang nalalaman, punong-puno ng curiosity, makita nila yung ating malino na gabay. And our task is to explore the hidden universe na nandoon sa pagkatao ng batang ito. God help us to unlock the secrets, ika nga. Open the doors ng kanilang buhay. And then we will be able to release them to be the mature, the confident adult God intended them to become. So, kaalinsabay na matututunan natin madiskubre ang mga kakayahan ng ating mga anak, you will also discover another thing. You will discover another you. Kung ito'y galing sa iyo, ang batang ito, you will discover how you are being molded. You will discover another you dun sa batang yan. And as you do the guidance, parenting our kids, you will realize God is parenting us. Ginagabay natin mga anak, God is guiding us the same way. Proverbs 22:6, perhaps one of the most important verse on child rearing, but somehow ito po ay medyo misunderstood. Bakit ang sasabihin po? Hindi lang po ito nagsasabi, teach your kids to obey, tell them the 10 Commandments, and do this, and do this, don't do this, don't do this. Go to church on Sunday, pray before you meal, pray before you eat, pray before you go to bed, and then, that's it. Hindi po ito religious ritual. Ang talata po ng 22:6 ng Proverbs, it has something to do with how we would appreciate the colorful life ng bata. And hindi po garantiya na kung lumaki sa simbahan, nababasa ng Biblia, tinuturuan nyo lang ng gayon. At sinasabi, don't do this, don't do this. At konting mali, kastigong marino or what. Magbabago na kagad siya. Ang bata po, tulad din natin, ay makasalanan. Hindi lamang po, dito ka dumaan, huwag kang dadaan dyan, don't do this and do this, hindi lang po ganoon kasimple. Sapagat you are just making a robot out of them. You may think of sending them on the righteous road, and they would enjoy doing so hanggang nasa ating poder. Pero pag hindi po ito talaga natin sa puso, naging parang ritual lalaang, walang guide ng Spirit. Without the Spirit, it's going to be a ritual. But if there's going to be the leading of the Spirit, Holy Spirit, it's going to be spiritual. So we need God's wisdom. So let me digest konti yung Proverbs 22:6. Ang sabi ng Bible, train up. It means to set them apart. Panginoon, tulungan niyo po ang batang ito, ako, na mailagay siya sa pagiging maayos na tao. Lord, tulungan mo ako at ang batang ito na mabuhay
nahiwalay sa sanglibutan. Na yung mga salita mo, maitanim sa puso niya, at kahit hindi ko siya nakikita, alam niya ang mali at tama. Siya na mismo tatanggi. So it's going to be like a dedication of a building sa isang bagong tayong building. Pero it's more than God help this child to live separately from wickedness, worldliness. Ang mabuhay po ito para sa iyo lang. Itong batang ito, lumaki may takot sa iyo, maging maganda ang pagkatao, halimbawa, mabuting tao sa lahat, mababa ang kalooban, magalang, higit sa lahat may takot sa iyo, at nakakilala sa iyo. It pictures a custom sa Middle East, wika nila, na sa pagtitrain natin sa ating mga anak, parang hawak ng midwife yung babying bagong panganak, na with a very clean finger, yung babaeng ito na midwife, tuturuan siya na magsak ng tama. So, she would dip her finger sa kinatas na ubas and then lalagay ng dahan-dahan sa labi ng bata until that child would learn how to suck the juice mula doon sa ginawa ng midwife, and then that would encourage the child to have that kind of behavior na normal niyang kailanganin gawin yon para siya ay lumakas at lumusog. So, skillfully, yung natural instinct ng bata gagana. That's how we train the child. Yung kakayahan niya. Hindi ipipilit natin yung gusto natin. Ang tatay ko, pastor, dapat ikaw, pastor din. O ako pastor, dapat ang anak ko pastor din. Kung loob ng Diyos, why not? Pero kung hindi po, yun ang loob ng Diyos. Hindi po pwedeng ipilit ko yung gusto ko sa Kanya. When we training up our children, it has something to do with the natural instinct niya ang dapat umiral. That training would encourage the child na makadevelop siya ng behavior and develop that attitude na hindi nakakasira sa salita ng Diyos. That the attitude, behavior will develop accordingly. So, hindi ko sinasabi, mga kapatid, na we would allow our kids to do as they please. No. Or we should avoid correction. Lalong hindi. To train refers to ideas of dedicate. Make them submissive sa paraan ng Diyos. Kumbaga, Lord, I'm dedicating my child sa iyo. Tulungan mo kong gabayan siya at matutunan niya yung gabay natin. So, sabi ng Bible, train up. Secondly, in the way they should go. Ibig sabihin, in accordance, in the way of the child, sa inclination niya. Hindi naman yung lalaki, anak nyo, nahihilig magdamit ng pambabae, ay hindi naman po yung gano'n. Dahil tahas ang sinabi po ng Bible na hindi gayon ang dapat. Kung ano yung pagkakalikas sa kanya ng Diyos, yun ang dapat ma-develop, hindi yung kabilan. And Proverbs suggests two ways that a person can go. The way of the wise or the way of the fool. Proverbs 30, verse 18. There be three things which are too wonderful, sabi ng sumulat ni Solomon. Makahamang-hamang sa kanya, the way of an eagle sa air, the way of a serpent upon the rock, the way of a ship in the midst of the sea, and the way of a man with a maid. Yung salitang the way refers to a characteristic manner. And we are to train a child according to her in his characteristic manner. Some would be artistic. Maliit pa lang, nagsusulat na ng mga nagdodrawing na. Some would have the ability of makakutingting-butingting. Pwede sila maging engineer or electrician. So, maraming mga bagay na pwede nilang mapagtunan pansin. Some are very well academically. Some may be strong-willed. Another may be compliant. One can be encouraged by words or recognition, while others, walang pakialam. Pero it's up to us kung ano ang pwede nating magawa para sila ay patuloy nating makuha ang kalooban, masanay
umasa sa magulang at sa gabay ng Diyos hanggat hindi pala kaya mag-isa, mag-solo. So, to train up means having a relationship na ang anak, tayo magulang, would dedicate ourselves in a shared purpose with all the privileges, responsibilities na ang Diyos nakatingin sa atin, nakalaan siyang bigyan tayo ng magandang kinabukasan. And the parent finds ways na ang mga batang ito ay madadala natin sa tama. And if we do that, the kids, our children, would be happy because yung needs nila ay nasusuplayan. Hindi lamang material, of course. And it involves, again, the guidance of the Spirit. So, we receive our child, ating mga anak, hindi sa isang parang minasang arena na kung ano gusto mong forma ang gawin natin, no. Kung ano sabihin ng Master Baker, yun ang gagawin natin sa ating anak. Sapagkat alam ng Diyos ang gagawin, ang dapat gawin. So, we are to honor God's creation sa ating mga anak. And to fight it is to fight God's creation. So, tulungan natin ating mga anak to discover kung ano ang nais na mangyaring kinabukasan meron siya. In the path of righteousness, ano ang gusto ng Diyos na maging kahinatnan niya. And then ask God to help us use the natural tendencies ng ating mga anak. And then help them to mature. So again, the challenge is train up. Not only teach up a child. And that means, when we train up a child, let me close in this. One, love your children. Love your children. Hindi po pagmamahal kung puro na lang pera, material bagay, lahat ng kapritsyo ibinibigay. You are spoiling them. You are destroying your kids. Love is not always giving them material things. I think the best spelling of love is T-I-M-E. Give them time. We show them love when we tell them we love them. Hindi po corny na sabihin mo, mahal kita anak, I love you son, I love you forever. Hindi po corny yan. Lagi iparinig natin sa ating manak hanggang sila maliit pa, na mahal sila ng magulang nila. And kids need hugs, not drugs. Ang daming lulong sa drogang mga kabataan. You know why? They thought drugs love them. Kasi ang mga magulang puro singhal, bunganga. Kunting marilang na anak, bubog sarado. Love your children. Secondly, lift your children. They need encouragement. Colossians 3:21. Mga ama, huwag niyo ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag silang manghina ang loob. Nakalulungkot to. Kung sino pa yung magulang siyang napakadaling pumutok ng fuse. Binubungangaan. They put them down. Lift your children up. Hindi naman pinupuri na wala sa lugar. Ibig sabihin, instead of lagi nilang bunganga, singhal, ba't hindi natin sila turuan na encourage? Tanda natin, yung distinction between praising and encouraging. Praising a child tends to focus on what they have done. Pag gagawa mo ng tama, magandang performance sa school, magandang ginawang attitude, well, you praise them. Encourage them. When you encourage them, you focuses on their worth. Ibig sabihin, kahit hindi siya impressive sa school, kahit hindi siya superlative sa ibang kaklase, but because you love them, you would encourage them. Hindi yung, ba't yung kaklase mo, napakagaling, ikaw wala kang naaabot. Wala kang pinakamagagawa, kundi manual labor. Pagka po ang bata ay natuto na mabuhay sa puro bunganga. Pag nakatsyempo yan, kayo naman ang bubungangaan yan. God help us. Love your children, lift your children. Thirdly, limit your children. Alam nyo, ang mga bata, natural, they don't want limits. Tayo naman din eh. Minsan, galit tayo sa ating mga anak, they cross the line. Pero minsan tayo mga magulang mismo ang sumusuway. Pag they ignore limits, don't believe them.
set limits. Maintindihan ng mga bata na they should consciously aware of the limits. Sa Garden of Eden, God set limits not to dampen the spirit of Adam and Eve, but to show them na pag dito ka lang gumalaw sa lugar na yan, makikita mo ang biyaya, pero pag sumuway ka, you will be destroyed. So keep in mind that children will always push to the limit. Pagka pinabayaan natin ating mga anak on their own, the boundary would collapse and security will be lost. Giving children limits will help them learn that there will always be consequences pag sumuway ka sa mali, sumuway ka sa tama, at gumawa ka ng mali. There will always be consequences of doing what is wrong. Lead your children. Some parents would say, huwag mong gagawin yung ginagawa ko, basta gawin mo yung sinasabi ko. Mga kapatid, mas madalihong nakikita yung gawa ng mga magulang. Action speaks louder than words. Pagka mali ang tinatak ng magulang, huwag kayo umasa na gagawa ng matinong ating mga anak. God forbid. Hindi yung gawin mo, sinasabi ko, huwag mong gawin ang ginagawa ko. No. Live by example. Huwag tayong mabuhay ng double talk. Do not allow your kids na gawin yung mali natin. Kung ayaw natin gawa ng mali sila, huwag natin ipakita sa kanila. At maintindihan nila na hindi dapat yung sagot ng sagot. Again, kung makukuha sa tingin at sutsot at malamanay na, pero matigas sa panalita, madidisiplina natin mga anak, well and good. Hindi kailangan may palo, bugbog. Hindi ho. May God help us. And five, laugh with them. Our home ought to be the happiest place on earth. Kung meron dapat silang inananais gawin lagi, pagkatas ng school o work sa labas, I would go home because that's the place I belong. Nakalulungkot to, may mga bata. Kung may matatakasan sila, yung bahay nila. Kung meron silang pupuntang iba, hindi ang bahay. Oh God, help us. May we give them place of happiness and joy. Bawas bungangaan, bawas singhalan, bawas ang disrespect. Let our home be filled with fun, laughter na nasa lugar. Sabi ng Proverbs 17:22, a merry heart doeth good like a medicine. Maging epekto tayo ng gamot, hindi po lasa ng gamot. So, how is your home? How's your kids? May God help us to raise champions out of our home and not raising criminals. May God help us. And may God give you peace. Please pray for your children. Pray for our Squad 244. I'm asking you to pray for the following: Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Jaime Martin, Police Staff Sergeant Rudolph Ramos, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Master Sergeant Fernando Datig, aming Assistant Squad Leader na si Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, ang aming Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino, kasama din po natin si Police Captain Jomar John Ramil. Please pray for us and we will pray for you. God bless us all and God give you peace. Until next time, maraming salamat po.